Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nito noong mga nakaraang buwan po, may mga balitang tumambad sa atin tungkol po sa kakaibang sea creature daw, Ben, na natagpuan pong patay at palutang-lutang po sa dagat. Paniwala ho ng ilan, ang pangyaring ito ay isang babala na may darating daw hong matinding kalamidad. Naku po, wag naman sana ho, no? Kaya dasalo tayo. Isa na dyan po ang lindol. Pero bago pa man ho tuluyang mangyari ito, ano bang dapat gawin ho natin kapag meron pong mga ganito pong mga pagyanig? Yun nangyari po sa Surigao, napakalakas po nun. Panoorin po natin dito po sa ating All Points Bulletin. Ayon sa World Risk Report ng United Nations, pangatlo mula sa 173 bansa ang Pilipinas sa most disaster-prone countries sa buong mundo. Isa sa mga banta na binabantayan dyan, ang lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, 12 mapinsalang lindol ang tumama na sa ating bansa mula noong 1968 at hindi natin alam kung kailan at saan tatama ang susunod na lindol o ang kinakatakutang The Big One. Kaya paalala ng MMDA na laging tandaan na magplano para sa mga sakuna. Pagdating sa lindol, una na dyan, mahalaga na malaman kung ang inyong bahay o opisina ay malapit sa isang active fault o malapit sa mga posibleng tamaan ng landslide. Ugaling suriin inyong bahay para sa mga sira o marupok na parte at agad ipaayos. Alamin at siguraduhin kabisado ang mga daanan at exit point sa inyong mga bahay o opisina. Tulad ng ibang sakuna, laging maganda ng first aid kit, mga gamot at pagkain. Sa panahon naman ng pagyanig dahil sa lindol, tandaan ang mga katagang drop, cover, and hold. Maraming mga bagay o parte ng bahay at gusali ang maaaring mahulog tuwing lumilindol. Magtago sa ilalim ng matibay na lamesa o silong at protektahan ang inyong ulo. Mahalaga na huwag magpanik at antayin matapos ang pagyanig bago lumabas ang gusali. Kung kayo'y nasa labas naman sa pagtama ng lindol, pumunta sa isang open area na malayo sa mga posibleng matumba tulad ng poste. Kung nasa biyahe naman, huminto muna at itabi ang sasakyan at antaying humupa ang lindol. Kapag tumigil na ang pagyanig, mabilis pero kalmadong lumabas ng pinagtaguang gusali. Huwag gumamit ng mga elevator at agad suriin ang sarili sa anumang sugat o injury. Sumunod sa mga public safety procedures at hanggat maaari, huwag munang gumamit ng telepono kung hindi kinakailangan. Maaring gamit ito ng mga emergency response teams ng pamahalaan. Ben, hindi naman ho kami nananakot pero mas maigi hong handa ho tayo sa anumang mga kalamidad tulad po ng lindol na mangyayari dahil matagal na hong binanggit ho yan tulad po ng inilabas pong report ng JICA, yung Japan International Cooperative Agency. Sabi nga nila, anytime, marami daw hong magiging pinsala kapag darating pong lindol dito sa Metro Manila. Naku po. Ako naman, Lex, ito naman, normally, ito hong ginagawa sa ibang bansa tulad ng US. Yeah. Kapag ito na ho, habang ito naman ay wala pa ho tayo dyan sa sitwasyon na yan, ito na yung panahon para mag-retrofitting. Ibig sabihin, pinatitibay mga struktura, kung yung mga struktura ho ng inyong bahay luma na, anong ibig sabihin ng retrofitting? Either yung mga poste ninyo, mga bagay na panahon ni kopong-kopong, dapat masilip yan. So, kung ikay homeowner, dapat malaman mo ang tibay na iyong bahay na tinitirhan. Kasi yun ang una. Lalo-lalo na kung ikaw ay nasa fault line. Yeah, naku, lalo na yan. Hindi naman natin tinatakot, Lex, pero yan ay realidad. Ayun.